Ang tinalakay po natin kahapon ay ang patungkol sa maturity. Kaya parang nagkaroon po tayo ng series, mga kapatid. Ano po? Para pong nagkaroon tayo ng series sa ating pong pag-aaral. Ang sabi po again ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 13 and verse number 11. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Ito po ang ating pinakapundasyon sa usapan po ng maturity. At yan po ang sinasabi ni Apostle Paul, na nung siya raw po ay bata, nagsasalita siya na gaya ng bata, umuunawa siyang gaya ng bata, at nag-iisip siyang gaya ng bata. Pero nung siya po, when I became a man, ang sabi niya, I put away childish things. Ito po ay pahayag na kung saan ang gusto po niyang ipunto sa mga mananampalataya sa Korinto na dapat sa usaping buhay pananampalataya, hindi po tayo dapat manatiling sanggol. Kinakailangan na tayo po'y mag-grow. Kinakailangan po na tayo'y mag-mature sa ating buhay pananampalataya. So, mga kapatid, mga minamahal, nais ko pong bigyang pansin po natin ang message natin ngayong araw na ito, why we need to grow. Bakit po ba kailangan nating lumago? Bakit kailangan nating mag-mature sa ating pong spiritual life? Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this wonderful day. Thank you for this opportunity na kami po'y makapag-aaral ng iyong salita. Thank you sa lahat ng mga ginagawa mong kaparaanan, even for the technology. Thank you so much, Heavenly Father. And I pray that this morning, you will again bless the heart of each and every one of us. May you continue to bless the Believer's Breakfast Ministry, online ministry. Help me, Lord, and empower me, Lord. Bless your people once again. For all of these things I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so this time, muli po tayo ay tumatalakay sa usapan po ng paglago bilang mananampalataya. Yes, it is God's will for all the believers to grow. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. At binigyan po tayo ng scripture na kung saan ito po ang magiging isa sa ating pong dahilan para tayo po'y mag-mature. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Yes, it is good for all the believers to realize that the will of God for us is to grow and to be matured in our spiritual life. Mga kapatid, sabi ko nga, sa buhay po ng isang Kristiyano, ginawa na po ng Diyos ang lahat ng kaparaanan. Binigyan tayo ng scripture, meron po tayong pastor o shepherd na gumagabay at nag-aalaga po sa atin. And at the same time, mga kapatid, yung ating pong everyday experience, ginagamit din po yan upang tayo po ay mag-mature. Ang maturity po, mga kapatid, ay napaka-importante sa Christian life. Kung paano po nasa reality ng buhay ministeryo, ang dami pong nagiging problema kapag ka po ang mga immaturities ang nakikita sa buhay ng mga mananampalataya. So, kaya sabi ko nga, yung disappointment po nung writer ng Book of Hebrews, dapat sa buhay po natin, ito po ay ating maiwasan. For when for that time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. So mga kapatid, mga minamahal, ang kalooban ng Diyos, habang tumatagal, tayo'y lumalago. Habang tumatagal, tayo po'y umuunlad sa ating pong spiritual life. So, you better examine yourself. It is always good to somehow have an evaluation and think, nasaan na po ba tayo? Tinalakay po natin na kapag ka po ang Kristiyano po ay nagmamature, so siya po ay makikita natin na nagsasalita ng tama, nag-iisip ng tama, at nagtatrato ng tama. Diba? If you are a mature believer, if you are a mature Christian, you will talk right, you will think right, and you will treat
its other right. Yan po yan. So, subukan nyo po. Subukan nyong i-evaluate ngayon sa inyo pong buhay bilang Kristiyano. Kamusta po ang ating pagsasalita? Kamusta po ang ating pag-iisip? At kamusta rin po ang pagtrato natin sa isa't isa? Ngayon, mga kapatid, sa isang banda ng ating pong aralin tungkol sa maturity, nakita ko rin po ang kahalagahan ng maturity. Kaya nga sabi ko po, why we need to grow. Why we need to reach maturity sa ating spiritual life. Diba? Kasi yan din po ang encouragement ng writer ng Hebrews eh. Ang sabi niya sa chapter 6 verse number 1, therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. So, atin pong dapat maging goal, ang dapat maging aim po natin, ang ating pong eagerness as we continue on in the Christian life. Pakinggan nyo pong mabuti ito sapagkat ang church nagkakaproblema, ang pastor nabibigatan, pagka ang mga miyembro po ay hindi nagmamature. Mga kapatid, ang nakita ko po doon sa sinabi po ng writer ng Hebrews, mahalaga po ang maturity. Number 1, ito na po yung message natin ngayon, ho? Number 1, to discern right. Para po sa discernment. Ang maturity po ay importante para sa discernment. Ang isang napakagandang bagay sa Kristiyano po na nagmamature, nagiging sharp ang ating discernment, nagkakaroon tayo ng spiritual sensitivity. Mga Kristiyano, ito po ang isang ating pong maging desire. Na ako at ikaw bilang Kristiyano, magkaroon po tayo ng paglago sapagkat ito'y makatutulong para sa discernment. Di po ba? Ang sabi niya, for when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk. And then niliwanag po niya, yung strong meat belongeth to them that are of full age. Na kung saan natutunan niya raw po to discern yung mabuti at ang masama. Mga Kristiyano, kaya pala may mga mananampalataya na talagang kahit ano na lang ang kilos, hindi po niya nakikita yung problemang po pwedeng maidulot, mga kapatid. Kumbaga, nagsasalita ng walang discernment, kumikilos ng walang discernment, nagpapasya ng walang discernment. At mga kapatid, ito po ay napakalaking disadvantage. So, kaya po ini-encourage ko ang bawat isa po sa atin na mag-mature para po magkaroon tayo ng tamang discernment. Okay? Para po sa right discernment at para po makadiscern po tayo ng tama. Okay? Maturity is important for right discernment and for us to discern right. So that is number 1. Hindi ba? Ang discernment, napakahalaga po niyan. Kaya po tayo nalilihis, kaya tayo nagkakaproblema kapag po meron tayong kakulangan sa discernment. Characteristic daw po ng mature, yung magkaroon ng talas ng tinatawag nating discernment. So, kamusta po tayo? Kung mag-i-evaluate po tayo, mahalaga ang maturity for us to discern right. Number 2, maturity is very important for us to decide right. Yes, alam niyo po ba na sa usapang buhay, ang decision po ay napakahalaga. Decision making is very important kasi kapag ikaw nagkamali ng desisyon, yan po ay magdadala sa iyo sa maling direction at destination. So kaya for me, importante na tayo po ay guided sa bawat pagpapasya na gagawin po natin. So kaya discernment is very important for us to decide right. And again, sinasabi ko po sa inyo, yan po ay ang masasabi nating advantage ng ating pong pagiging malagong Kristiyano. Kaya po pagka po tayo ay nag-observe, makikita nyo po na ang mga immature Christian, ang problema nila discernment. Ang problema po insensitivity.
Ang problema po mga kapatid ay ang hindi pagkaabot sa mga bagay-bagay. Alam niyo yung discernment, wisdom din po ito mga kapatid. Yes, wisdom din po. When we say discernment, ang kinapapalooban po nito ay ang usapin ng karunungan. And as believer, mga kapatid, din dapat po tayong magkaroon ng karunungan sa mga ginagawa po natin sa buhay natin. So, yung pong ability na atin pong masense ang mga bagay-bagay. 'Di ba? So, kaya pagka magsasalita ka, dapat meron kang maayos na discernment. Kapag ka ikaw ay merong gagawing pagpapasya, importante po yan. So, maturity is important para po sa right discernment, for us to discern right, for us to decide right. Ilang desisyon na po ang ginawa natin na talagang masasabi nating pinagdusahan po natin. 'Di ba? Kasi yung pagpapasyahan po natin ngayon, yan po ang magiging dahilan, okay, ng ating pong kapupuntahan. So, we better be careful, especially in every decision na ginagawa natin sa buhay natin. Lalo na kapag ka ang pinag-uusapan natin desisyon, major decision. Di po ba? Yung mga major decision. So, Kristiyano ka, dapat binabantayan mo ang mga hakbang mo. Bago ka magpasya, make sure na ito ang ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya yung discernment na pinag-uusapan din natin is the ability to somehow understand the will of God and know the will of God. So, discern right, decide right. Magpasya po tayo ng tama, mga kapatid. So, kaya kung halimbawa lang po, kurso natin, halimbawa po mga kapatid, yung pagtatrabaho po natin, mas maganda po, in all your ways, acknowledge the Lord. Diba? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. So, ang ating pong matuwid na lakad ay nakadepende sa ating pong discernment at decision. So, if we will discern right, if we will have the right discernment, we will have the right decision. So kaya ito po'y magkakaugnay at ito po ay nasa usapin ng paglago natin bilang Kristiyano. Okay? So we need to grow. Kailangan nating mag-mature. Number 1, to discern right. Number 2, to decide right. And number 3, to do right. Diba? For us to do right, to do what is right. That is very important. Kaya nga, Kristiyano, sabi ko nga, halimbawa lang po, paano mo palalabasin na ikaw ay malagong Kristiyano kung ang salita mo, hindi mo, naiaayos? Tama po? Yung pag-iisip natin. Okay? At yung pagtrato natin sa isa't isa. That is exactly what the Apostle Paul emphasized to them. Sabi niya, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, mature, ang ibig niyang sabihin, I put away childish things. So, ang isang bata, hindi po natin kakahanapan yan ng matalas na discernment. Ang isang bata, hindi po tayo po pwedeng manghawakan sa mga desisyon na gagawin po niyan. Ang isang bata, natural na talagang hindi nyo po pwedeng panghawakan ang kanyang magagawa o gagawin. Bilang nagkakaedad, bilang nagmamature, tayo ang dapat nagkakaroon ng tamang discernment, ng tamang desisyon at tamang pagkilos at paggawa. So, I hope and I pray na ito pong ating pong pinag-usapan ay maging malaking tulong. Tayo po ay tumatalakay ng mga usapin sa turo ng Bible about Christian maturity, and the Apostle Paul, and according to what he said to the believers at Corinth, ang sabi po niya, mga kapatid, again, nung bata ako, nagsasalita akong gaya ng bata. Di ba? May mga ganun po yung bang nauunang nagsasalita at hindi po nag-iisip. Ang mga salita pa naman pagka nabitawan na po, wala na tayo magagawa, may epekto na po yan. So, you better talk right, you better think right,
and you better treat each other right. And then, ngayon nga po, kaya dinidevelop natin ang maturity sa ating pagkakristyano to discern right, to decide right, and to do right. Okay? Yun po ang dahilan. Napakagandang tayo mag-mature para magkaroon tayo ng matalas na discernment, ng tamang desisyon, at syempre pa tamang pamumuhay. Yung dapat nakikita sa mga tunay na mananampalataya. So, mga kapatid, salamat sa muling pakikisama niyo po sa amin. Actually po, nag-stop over lang po kami sa isang gasoline station. Ayan. At naisip ko po na medyo magandang pagkakataon po ito para makapag-accomplish pa rin po ako. And please understand na hindi natin masusunod yung mga oras natin, yung ating pong regular time sa Believers Breakfast sapagkat depende po tayo sa sitwasyon dito po sa aming lakbay ministeryong ito. But the good thing about our technology, saan man po mga kapatid, nakapag-accomplish pa rin po tayo. Kaya ngayon, muli po, pinasasalamatan ko po ang lahat sa inyo. Thank you for watching. Thank you for always watching Believers Breakfast with BFDB. Kaya sige po, mag-pray muna po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa patuloy ng pagtuturo mo sa amin at pagpapakita ng kahalagahan na bilang Kristiyano, mainam na kami po'y lumago at mag-mature sa aming buhay pananampalataya para po kami ay magsalita ng tama, to talk right, to think right, and to treat each other right. Lord, thank you rin po sapagkat ipinakita mo rin sa amin ang dahilan kung bakit kami dapat mag-mature, to discern right, to decide right, and to do right. Lord, I pray that you will help each and every one of us, O God, na kami po'y mag-mature sa aming pong Christian faith, mag-mature sa aming pong Christian life. Bless this ministry, O Lord, at pagpalain mo rin po ang lahat ng masugid na sumusubaybay sa ministeryong ito, lalo na po ang iyong lingkod. May you continue to strengthen me and give me good health, O God, wisdom, para po lagi ko pong maibahagi ang iyong salita sa bawat isa. Again, thank you so much, Heavenly Father. We praise you and honor you in Christ's most precious name. Amen. Amen.